Mula sa makapigil hiningang ganda ng kalikasan hanggang sa mayamang kasaysayan, merong pagmamalaki ang bayan ng Dapitan sa Zamboanga del Norte. At kabilang sa mahalagang piraso roon ng nakaraan, ang naging pamumuhay ng pambansang bayani nating si Dr. Jose Rizal. Tara na't makbalik bayan sa pagtutok ni Mav Gonzalez. White Sand Beach at waterfalls at only supply ng sariwang pagkain. Ito ang malaparaisong Dapitan. Hindi yung sa Maynila ha, kundi ang tabing dagat na syudad sa Zamboanga del Norte. Hitik sa kasaysayan, lalo't dito ipinatapon ang pambansang bayani nating si Dr. Jose Rizal bago siya namatay. Mahigit isang oras na flight mula sa Maynila ang Dapitan. Gabi nung July 17, 1892, dumating dito sa mismong lugar na ito si Rizal. Madilim na noon, halos wala ka nang makita sa lugar na to. Pero hindi niya alam na yung pala yung pagsisimula ng 4 na taon ng makulay na pamumuhay niya rito sa Dapitan. He helped shape the characters and traits of the Dapitanons. Siya talaga yung tinitingala ng mga tao dito. Sa plaza makikita ang relief map of Mindanao. Marahil isa sa mga pinakanakamamangha pero hindi napapansing gawa ni Rizal. Kung makikita niyo yung relief map, hindi siya pantay-pantay kasi gusto niyang ipakita yung terrain ng Mindanao na may mga bundok, merong flatland. So meron daw mga bato sa ilalim nito, tapos nilagyan na lang ng lupa para magkaroon nga nung differences in height. Tapos gumamit sila ng rattan sticks para sukatin daw yung scale ng Mindanao. Katapat ng plaza ang St. James the Greater Parish na itinayo noong pang 1871. Ito yung mismong pwesto kung saan daw tumatayo si Rizal tuwing magsisimba siya nung nandito siya sa Dapitan. Kasi kung maalala ninyo, di ba yung mga fraile sinasabi na hindi maka-Diyos, anti-government, yung mga sinusulat niya. Kaya para hindi siya makita nung fraile na nag-hold ng mass, dito na lang siya tatayo sa likod. Break muna sa pamamasyal para magluto ng sikat na sabaw rito, ang basuoy. It means na fresh talaga yung meat at ito rin yung pinaka-special dito sa amin. Ito yung main ingredients kasi ng basuoy, may fresh blood. Pwede. Parang sinigang-esque na parang mas maraming nangyayari. Maraming nangyayari. Parang mix of flavors. Hindi rin dapat palampasin ang ibang putahing may tatak Dapitan. Ito raw tinola, ang isa sa mga pinakapaboritong dishes ni Rizal. Wow, ang daming greens. Ang saya. Very light soup. Parang kahit summer makakain mo siya. Sunod nating papasyalan ang Rizal Shrine. Binili ni Rizal itong 16-hectare property na ito nung dito pa siya nakatira. Ngayon, nasa pangangalaga na ito ng gobyerno, pero sa loob makikita pa rin natin yung munting mundo na ginawa ni Rizal para sa sarili niya at sa komunidad nung nandito pa siya. By September, he jointly bought a lottery ticket with Captain Carnicero and Francisco Eguelior, Spanish resident of Dipolog. And luckily, they won the second prize of the lottery in the amount of 20,000 pesos. Ito pa yung structure ng bahay niya talaga or bago na po ito? All of the houses you can see dito sa loob ng shrine, mga replica na lang sa mga houses. Pero yung mga materials na ginagamit natin ngayon is almost the same as the materials Rizal used when this was constructed. This is the only bedroom sa house niya. Diyan ang kaniyang bridge papuntang ng kaniyang kubeta. Nakahiwalay yung banyo. Ang cute naman nito. Naitabi pa ang ilang orihinal na gamit ni Rizal dito. May mga damit, blackboard at address cards. Yan ang kaniyang mga gamit pang opera sa mata. Imagine. Wow! Alam nyo rin bang may ginawang board game si Rizal? Ito yung game na ginawa ni Rizal, yung Sibila Cumana, na kaya daw i-predict yung future. Pilitan isang tanong. Okay, syempre, ang magandang tanong, will I be happily married? You have to spin that 6
Oh my God, how do you expect When the two of you to be happy with each other when you are contented only by yourself? Dito rin tinuruan ni Rizal ang 24 niyang estudyante. Kasama sa itinuro niya ang national sport natin na arnis. Yung pinaka-motivation namin yung makahikayat kami ng mga bata. Parang si Dr. Jose Rizal noon, na hindi siya taga rito, pero nangihikayat siya ng mga bata para mag-aral ng sariling atin, yung Filipino martial arts. Ang technique dito, ma'am, ma-distribute mo yung weight mo dito sa dulo ng stick. Para mo lang siyang ihuhulog. Paano po gawin yun? Yan nga, dahan-dahan lang, ma'am. 2, 3, 4. Nako. Baka pagbalik nito niyo, ma'am, may mabubukulan. Kaya wag kayo, ayos-ayos kayo ha, pag ako kausap niyo ha. 2, 3. Last stop natin ang Lovers Rock, kung saan madalas mag-date noon sina Rizal at Josephine Bracken. Ma'am, bakit nga po hindi sila ikasal? Pare. Si Rizal, nang nandun sa Europe, naging Mason siya. Kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit ayaw ikasal. Dito na lang daw sila nagkasal-kasalan. Tuwing hapon, dito umuupo si Rizal para magmuni-muni, magsulat, kasi maganda yung sunset at yung view galing dito. Nakakatuwa lang isipin na dun sa dapat isa sa mga pinakamadilim, pinakamahirap na yugto ng buhay niya, yung exile niya dito sa Dapitan, yun pa yung isa sa naging pinaka-productive. At dito sa mismong batong ito, nalaman ni Rizal kung paano maging masaya, paano maging kontento, dahil nakasama niya yung pagmamahal na hindi siya iniwan hanggang sa katapusan. Kaya tara't balikan ang nakaraan at silipin ang kasaysayan. Mav Gonzalez, para sa Balikbayan, the GMA Integrated News Summer Pasyala. Nakatutok, 24 oras.